5:00 pa lang ng umaga, gising na si Mona. Una niyang tiningnan ang nanay niyang nakahiga sa upuan ng kawayan, kaharap ang wheelchair nito. May mahinang ubo ito, kaya agad niyang inihanda ang gamot at isang baso ng tubig. Pagkatapos, pumunta siya sa maliit na kusina at nagsalang ng lugaw. Ito kasi ang pinakasimple at pinakamura, pero siguradong mabubusog silang dalawa. Pagkaluto niya, sinubuan niya ang kanyang ina at pagkatapos ay binuhat niya ang timba ng tubig mula poso. Dahan-dahan niyang pinunasan at pinaliguan ng kanyang ina. Na-stroke kasi ito ilang buwan na, kaya siya na ang nag-aalaga rito. Sanay na siya sa ganitong routine araw-araw. Matapos mag-asikaso, mabilis siyang nagbihis ng uniforme at ipinasok sa lumang bag ang baong kanin at pritong tuyo. "Nay, alis na po ako. Huwag po kayo mag-alala. Ibibilin ko po kayo kay Tiang Mercy." Tumango lamang ang kanyang ina, saka siya lumabas ng pinto. Sinilip naman niya ang kanyang pitaka para tingnan ang laman nito. Napabuntong hininga na lamang siya habang iniisip kung magkakasya pa ba ang pera niya sa susunod na araw, lalo na't 1 linggo pa ang hihintayin bago ang sahod niya. Dinaanan naman niya ang bahay ng kanyang tiyahin at saktong nakita niya itong lumabas. "Magandang umaga po, Tiang. Buti gising na po kayo. Si nanay po, pakibantayan po ha." "Oo Mona, huwag ka mag-alala sa nanay mo. Ako nang bahala. Bawi na lang po ako sa sahod ko, Tiang." "Ay sus, huwag ka na mag-abala pa. Sinabi ko naman sa'yo na di mo na ako kailangan bigyan ng pera. Tulong ko na to sa nanay mo. Ano na lang bang pagiging magkapatid namin, di ba?" "Salamat po talaga, Tiang. Napakaswerte po ni nanay na ikaw ang kapatid niya." "Sus, gano'n naman dapat ang magkakapatid. Nagtutulungan. Sige na, umalis ka na at baka mahuli ka pa." "Sige po, Tiang. Tutuloy na po ako." "Mag-iingat ka, iha." Nagmamadali namang naglakad si Mona at pumara ng tricycle. Ilang minuto na lang mahuhuli na siya sa trabaho niya, kaya pagkababa niya ng tricycle ay tumakbo siya hanggang makapasok sa kumpanya na pinagtatrabahuhan niya. Pagkatapos niyang ilagay ang card niya sa punch clock ay kumuha na siya ng mop at isang timba ng tubig upang simulan na ang kanyang trabaho. Buti na lang talaga, hindi ako na-late. Muntikan na makaltasan ng sahod ko. Diyos ko, kadami ko pa namang bayarin ngayong buwan. Pinilit naman niyang kalimutan muna ang problema niya sa bahay dahil baka hindi na siya makapagtrabaho ng maayos kung iisipin pa niya ang problema niya. Nagpatuloy lang siya sa pagmamap hanggang sa may sumigaw na isang babae. Muntikang nadulas ang sekretary nila sa basang sahig. Agad naman niyang nilapitan ito. "Pucha, muntik na ako dun ah." "Ma'am, pasensya na po kayo." "Bulag ka ba? O sinadya mong basain ang sahig dito?" Hindi po. Hindi ko po sinasadya. Trabaho ko lang po talagang magmap dito." "Diyos ko namang babae. Hindi mo ba nakikita na nagsisidatingan ng mga empleyado? Bakit nagmamap ka pa dito? Tingnan mo ang trabaho mo. Ang dumi pa rin ng sahig dahil binasa mo masyado." "Lilinisin ko na lang po ulit. Saka papatuyuin ko na lang po." "Paano kung may madulas dito? Baka disgrasya ka pa ng ibang tao sa ginagawa mo." "Pasensya na po talaga." "Hay nako, pagiging janitress na nga lang ang trabaho mo dito. Di mo pa magawa na maayos. Nakaka-high blood ang katangahan mo." "Grabe naman po kayo, ma'am. Ang sakit niyo naman pong magsalita." "Aba, sumasagot ka pa? Huwag mong hintayin na i-report pa kita sa head office." "Naku po, wag na po. Hindi po ako pwedeng mawalan ng trabaho. Kailangan ko po talagang trabaho para sa nanay ko. May sakit po siya, kaya di po ako pwedeng matanggal dito." "May sakit pala ang nanay mo eh. E di umayos ka. Huwag kang tatanga-tanga. Pwede mo namang unahin ang ibang area na hindi nadadaanan ng tao. Hindi dito." Hindi na malaya ni Mona na tumulo na pala ang luha sa kanyang mga mata. Inaamin naman niya sa sarili na nagkamali siya. Pero kahit na sa ibang area siya maglinis,
Napapagalitan pa rin siya at madalas din siyang kinukutya. Gusto man niyang umalis na pero sobrang hirap kasi para sa kanya ang makahanap ng ibang trabaho na mas okay dahil na rin sa hindi siya nakapagtapos ng high school. Pakiramdam niya ay naging survival na lang ang buhay niya dahil ang sahod niya ay sapat lang para mabuhay silang mag-ina. Hindi man lang siya nakakaipon at minsan kinakapos pa. Napalingo naman siya sa dalawang babaeng nagchichismisan sa di kalayuan na nakatingin sa kanya. Kawawang janitress, napagalitan ni Ma'am Mitch. Tanga-tanga kasi. Deserve naman niya yon. Hindi ginagawa na maayos ang trabaho niya. Janitress na nga lang ang kaya niyang makuhang posisyon. Palpak pa. Hindi siguro nakapagtapos ng high school. Baka nga hanggang elementary lang eh. Alam mo Lara, kahit batang elementary, kayang gawin ng pagmamap. Kaya hindi ko lubos maisip kung bakit yung babaeng yan laging palpak. Hindi naman nakapagpigil si Mona at agad niya itong nalapitan upang kumprontahin. Pinagchichismisan niyo ba ako? Kami? Pagchichismisan ka? Hindi ah. Huwag na kayo magsinungaling pa. Narinig ko ang lahat ng sinabi niyo. Kung makapanghusga kayo, ang taas-taas na ng tingin niyo sa sarili niyo. Aba dapat lang. Mataas talaga kami. Hindi mo kami kayang abutin. Alam mo ba kung magkano ang sahod namin dito? 40,000 pesos. Ilang buwan mo bang sahod yon? Hindi naman nakasagot si Mona sa tanong ng babae. Alam kasi niya ang 5 buwan na sahod niya na yon. Wala pang kalahati ang sahod niya sa sahod nila. Hindi na lang niya ito pinatulan at tumalikod na. Hindi ka makasagot no, kaya tatalikuran mo na lang kami. Sa susunod kasi, matuto kang lumugar, Miss Janitress. Pinalabas na lang niya sa kabilang tenga ang mga narinig niya sa dalawang babae. Naglakad na lang siya papunta sa banyo para maglinis. Pagpasok naman niya sa banyo, dali-dali niyang nilinis ang sahig at fixtures. Pinunasan niya ang bawat sulok, sinigurong walang naiwan na dumi at iniwan ang sahig na halos tuyo na. Bigla namang pumasok sina Lara at Moira. Aba, nandito ka pa pala. Mukhang madumi pa oh. Ganito ka ba maglinis? Oo nga Mona, binabayaran ka ng maayos ng kumpanya, kaya ayusin mo naman ang trabaho mo. Inaayos ko naman ang trabaho ko ah. Kayo, bakit wala pa kayo sa trabaho nyo? Di ba dapat nasa office kayo? Aba, matapang ka na sumagot ah. Syempre, chill lang naman ang trabaho namin, hindi katulad sa trabaho mo. Alam mo Miss Janitress, mas malinis ang kubeta kung hahalikan mo. Gusto naming makita. Halikan mo yung kubeta para perfect. Sumusobra na talaga kayo? Aba, bakit? Lalaban ka ha? Sa sobrang stress at kahihiyan, hindi na napigilan ni Mona ang emosyon niya. Huminga siya ng malalim at sa isang iglap, nakipagsabunatan siya sa kanila. Hindi niya alam kung saan nagmula ang lakas na yon. Galing yata ito sa galit, sakit at lahat ng pressure sa trabaho. Ito ang unang beses na ipinagtanggol niya ang sarili niya pagkatapos ng ilang buwang pagtitiis sa trato nila sa kanya. Sumusobra na kayo? Ilang buwan din ako nagtiis sa inyo. Bitawan mo ako! Ano ba Mona? Bitawan mo si Lara! Tama na yan! Magsitigil na kayo! Napatigil naman sila pareho at inayos ang mga buhok. Yang babae na yan ang gumawa ng gulo. Tanggalin niyo siya sa trabaho. Kaladkarin niyo siya palabas. Sumusobra na po kasi sila. Wala naman po akong ginagawang masama para tapak-tapakan nilang pagkatao ko. Sa HR ka na magpaliwanag. Siya na din na magdedesisyon kung tatanggalin ka ba sa trabaho. Pumunta ka sa HR office ngayon din. Walang nagawa si Mona kundi sumama sa guard para naman maipaliwanag niya ang nangyari at madepensa ang sarili sa harap ng HR. Pagkapasok niya sa loob, nagulantang naman siya sa sinabi ng babaeng HR na nakaupo sa harapan ng mesa. Monalyn Mendez, effective today, you are no longer our employee. You may leave now. Po? Bakit po? Maayos naman po ako nagtatrabaho ah.
Sila po mismo ang sumunod sa akin para kutsain lang ako. Kitang-kita sa CCTV na ikaw ang nauna, kaya wala ka nang dapat pang ipaliwanag. Just leave or I will call the guard to drag you out of this building. Pero ma'am, kailangan ko po ng trabaho. Dapat naisip mo yan bago ka nakipagsabunutan kanina. Umalis ka na. Pero ma'am, matatanggap ko naman po ang sahod at separation fee, di ba? Wala sa kontrata natin yan. At saka, hindi ka regular dito. 6 na buwan lang ang kontrata mo. Umalis ka na ngayon din. Sobrang nanlumo si Mona sa mga oras na yon. Patong-patong na ang kanyang iniisip na problema. Wala pa naman siyang ipon, kaya hindi niya alam ang gagawin niya sa mga oras na yon. Lutang ang isipan niyang naglalakad hanggang sa nakasakay siya ng tricycle pa uwi. Nang huminto ang tricycle sa harap ng kanilang bahay, ay nakita niyang may nakaparadang isang mamahaling kotse. Kanino kaya ang kotse na yan? Bakit nasa harap ng bahay namin? Pagkapasok niya ng bahay, ay bumungad sa kanya ang isang lalaking may edad na at ang kanyang tiyang Mercy sa sala. Nag-uusap ang mga ito at napatigil nang dumating siya. Iha, bakit ang aga mo yata? At parang umiiyak ka. May nangyari ba? Wala na po akong trabaho, Chang. Tinanggal na po ako ng HR kahit hindi ko naman kasalanan. Pinagtanggol ko lang naman ang sarili ko sa pangungutya ng mga empleyado doon eh. Ako pa po ang may kasalanan. Ganun ba, Iha? Hayaan mo na. Magiging maayos din ang buhay niyo. Po, ano pong ibig niyong sabihin? Tsaka, sino po siya, Chang? Siya ang ama mo muna, si Romeo Martinez. Anak, patawarin mo sana ako kung iniwan ko kayo ng nanay niyo. Napikot lang ako na walang hiyang babae. Ang tagal ko kayong hinanap ng nanay mo muna. Patawarin mo sana ako. Alam niyo ba na ang dami kong tanong kung bakit? Bakit niyo kami iniwan? Bakit mo kami pinabayaan? Di sana, hindi ko naranasan ng kutyain. Di sana, nakapagtapos ako ng high school. Di sana, hindi nahirapan si nanay. Sobrang sakit ang pag-iwan niyo sa amin. Kaya nga nandito ako kasi gusto kong bumawi. Gusto kong bumawi sa inyo ng nanay mo. Pangako ko sa inyo na di na ako mawawala sa tabi niyo. Sumama na kayo sa akin. Sumama? Mona, isang bilyonaryo ang tatay mo. Kung sasama kayo sa kanya, madadala niya ang nanay mo sa isang magaling na doktor para mapagaling ang sakit niya. Mag-undergo ang nanay mo ng therapy. Ako nang bahala sa lahat. Wala kayong poproblemahin sa pera. At kahit maubos pa ang pera ko, basta gumaling lang ang nanay mo. Mahal na mahal ko kayo, anak. Nakaramdam si Mona ng kirot sa puso niya. Oo, galit pa siya sa tatay niya. Pero kung gagaling naman ang nanay niya kapag sasama sila sa kanya, yun ang pipiliin niya. Napatingin naman siya sa nanay niya na nahihirapan at nakita niya ang pagsang-ayon sa mukha nito. Sige, sasama po kami sa inyo. Salamat naman, anak. Pwede ka bang yakapan ni tatay? Tanging pagtangulang ang tugon niya sa tanong ng kanyang ama. Lumapit ito sa kanya at niyakap siya na mahigpit. Hindi naman niya napigilan ang sariling umiyak dahil pagkatapos ng nangyari kanina, isang grasya naman ang dumating sa buhay niya. Anak, simula ngayon, hindi mo na kailangan magtrabaho, okay? Pero tay, kailangan mo mag-aral at makapagtapos ng kolehiyo. Ako nang bahala sa lahat. Balang araw, ikaw na magpapatakbo ng kumpanya ko. Ikaw nag-iisang tagapagmana ng Martinez Global Enterprises. Martinez Global Enterprises? Oo, anak. Bakit? Doon po ako nagtatrabaho bilang janitress. Ayoko po doon. Kinukutsa nila ako. Ang baba ng tingin nila sa akin. Wala silang awa. Ganun ba? Pues, bibigyan ko sila ng leksyon. Bukas na bukas din. Tatanggalin ko ang lahat ng empleyadong umapis sa'yo doon. Huwag na tay. Hindi naman po ako ganung klaseng tao eh. Ayoko maghigante. At alam ko,
May pamilya din silang binubuhay. Kaya hayaan niyo na po. Hanga ako sa kabaitan mo, anak. Anak nga talaga kita. Basta pangako niyo po sa akin hindi niyo na po kami iiwan. Pangako, anak. Bibigyan ko kayo ng marangyang buhay. Simula ng araw na yon, nagbago sa isang iglap ang buhay ni Mona. Sumama sila kay Romeo sa mansyon nito. At lalo pa siyang namangha sa kayamanan ng kanyang ama. Binilhan siya ng mga bagong damit, cellphone at iba pang gusto niya. Para siyang prinsesa sa piling ng kanyang ama. At ang kanyang nanay ay unti-unti nang gumaling. Isang araw, sumama siya sa kanyang ama sa kumpanya. Dahil gusto ng kanyang ama na ipakilala siya sa mga board members bilang susunod na CEO. Nanlaki naman ang mga mata ng mga empleyado, lalo na sina Lara at Moira. Everyone, I want to introduce my daughter, the only heir of Martinez Global Enterprises, Mona M. Martinez. Ang dating kinukot siya at minamaliit noon ay isa na sa mga nirerespeto ng mga empleyado. Humingi naman ng tawad ang lahat ng nang-aapi sa kanya noon at pinatawad naman niya ito. Dahil din naman sa kanila, naging matapang at matatag siya sa buhay. Hanggang dito na lang ang magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!